Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Siya'y purihin sa kanyang ginawa, siya'y purihin pagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa't lira. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, as we celebrate the feast of the exaltation of the cross and offer this Eucharist, let us join ourselves to Christ, who renews on our altar his sacrifice on Calvary. And to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for his mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon namin Diyos sa lilang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, butong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang walang Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu
sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Let us pray. O God, who willed that your only begotten Son should undergo the cross to save the human race, grant, we pray, that we, who have known his mystery on earth, may merit the grace of his redemption in heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. On this first reading, to save the repentant Israelites who were beaten by snakes, God orders Moses to raise up as a rough serpent on a pole for the people to look at. The serpent raised up is a powerful image of the Lord Jesus, raised up on the cross for our salvation. A reading from the book of Numbers. With their patience worn out by the journey, the people complained against God and Moses. "Why have you brought us up from Egypt to die in this desert, where there is no food or water? We are disgusted with this wretched food." In punishment, the Lord sent among the people seraph serpents, which beat the people so that many of them died. Then the people came to Moses and said, "We have sinned in complaining against the Lord and you. Pray the Lord to take the serpents from us." So Moses prayed for the people, and the Lord said to Moses, "Make a seraph and mount it on a pole, and if any who have been bitten look at it, they will live." Moses accordingly made a bronze serpent and mounted it on a pole. And whenever anyone who had been bitten by a serpent looked at the bronze serpent, he lived. The word of the Lord. Thanks be to God. Do not forget the works of the Lord. Do not forget the works of the Lord. Hearken, my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter mysteries from of old. Do not forget the works of the Lord. While he slew them and they sought him and inquired after God again, remembering that God was their rock and the Most High God, their Redeemer. Do not forget the works of the Lord. But they flattered him with their mouths and lied to him with their tongues, though their hearts were not steadfast toward him, nor were they faithful to his covenant. Do not forget the works of the Lord. Yet he, being merciful, forgave their sin and destroyed them not. Often he turned back his anger and let none of his wrath be roused. Do not forget the works of the Lord. On the second reading, Paul brings to memory the early Christian hymn of Christ's kenosis, his emptying of self on the cross. Pleased with his total sacrifice, the Father exalts him above everything. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Brothers and sisters, Christ Jesus, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness, and found human in appearance. He humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bend,
of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, 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 alleluia. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your cross you have redeemed the world. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, "No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so he who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kamakailan po ay pinatay ang evangelical preacher na si Charlie Kirk at na-capture sa video kung paano siya pinatay. And it was horrific. Sa mga nakapanood na, malamang hindi nyo na inulit. Sa mga hindi pa napapanood ito, huwag na kayong mag-attempt. Again, horrific. Meanwhile, kamakailan din naman ay nakita ko sa isang video ang isang simulation kung paanong pinapatay ang isang tao sa pamamagitan ng silya elektrika. Ipapakita ko sana ngayon bilang introduction ng aking sermon. Kaya lang, alam niyo yun, kahit manikin lang yung nasa simulation, kinilibutan na ako eh. Naskandalo na ako eh. Eh sabi ko, hindi pa rin po pwedeng ipakita ang simulation na ito. Kaya paki-imagine na lang kung sa simulation pa lang may skandalo na tayo. Isipin pa po natin kung ito ay totoo. At sinabi ko po ito as an intro dahil ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus, exaltation of the cross, na isang napakalaking eskandalo, nakapangingilabot na bagay kung ito ay isi-situate natin noong unang mga panahon, nung panahon ng Panginoon. Para kung isi-situate naman natin ngayon, parang ipinagdiriwang natin
yung paraan ng pagpatay kay Kirk. At parang naglalagay tayo ngayon ng silya elektrika dito. Tapos lalagyan natin ng maraming kandila. And then ipuprosesyon pa natin mamaya. Di ba? Nakapangingilabot yun. Hindi mo maaatim na gawin yun. Mga kapatid, kung ang pagdiriwang natin ngayon ay isi-situate natin noong unang ganun po ang magiging dating nito. Sapagkat iba ang tingin dati ng mga unang Kristiyano sa krus. Ito ay simbolo ng kamatayan, ng kahiyan, ng pagkatalo, ng kalupitan ng tao. Sa katunayan po, hindi ito ginamit bilang simbolo ng mga unang Kristiyano for about 300 years. Kahit alam nila na dito sa krus na ito, namatay si Kristo. Kasi nga, nakakikilabot ang krus. Nakaka-iskandalo until mangyari nga po ang milagro ng krus kay Constantino. And until, of course, later on, ay ma-realize ng simbahan na tama nga naman yung sinasabi ni San Pablo sa 1 Corinto 1:18 na ang mensahe o aral ng krus ay maaaring kahangalan, foolishness, para sa mga naliligaw ng landas, pero ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa atin na mga naligtas. Kapangyarihan ng Diyos. The power of God's love, to be exact. Yan ang krus. Alam naman natin kapag nagmamahal tayo, gagawin natin kahit ano para sa minamahal natin. At yun ang ginawa ng Panginoon sa krus. Akalain po ninyong nagawa niya yung sinasabi ngayon ni San Pablo sa ating second reading. Diyos nagkatawang tao at namatay para sa kaligtasan ng tao. Grabe ito. Ngayon lang tayo familiar dito kasi alam nating nangyari na at sinasampalatayanan na natin talaga. Pero kung tayo nabuhay nung mga unang panahon, specifically, bago ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Bago dumating at magkatawang tao si Kristo, ay hindi natin iisipin na posible ito. Malamang isa rin tayo sa mga hindi maniniwala na pwedeng ang magkatawang tao ang Diyos at yun ay si Kristo. Hindi mo isiping posible. Pero paano naging posible? Ayun, yung sinasabi ni San Juan sa Ebanghelyo ngayon, for God so loved the world. Hindi nga basta sinabing for God loves the world. For God so loved. Parang I love you so much. Gano'n na lamang katindi ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya kahit yung imposible na magkatawang tao ang Diyos, imposible na mamatay ang Diyos, ay ginawa niyang posible dahil sa pagmamahal niya sa tao. Kaya nga po kung tutuusin yung hamon kay Kristo ng mga tao noon habang siya'y nakabayubay sa krus. Kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, bumaba ka dyan. Ligtas mo ang iyong sarili. In-entertain niya yun kung tutuusin. Pinatunayan niya na siya'y Diyos ngang talaga. Pero, in a paradoxical manner, baligtad, pinatunayan niyang Diyos siya by staying on the cross. Pinatunayan niyang kaya niyang gawin ang lahat kahit pa siya'y maghirap o mamatay. Alang-alang sa pagmamahal niya sa ating lahat. The power of the cross, the power of God's love. Kaya niya gawin ang lahat. And obviously, isa sa mga kayang gawin ng Diyos, gawing maganda ang pangit. O diba? Yun ang ginawa niya sa krus. Ang krus na simbolo ng kamatayan, ginawa niyang simbolo ng pagkabuhay. Ang krus na simbolo ng pagkatalo, ginawa niyang simbolo ng tagumpay. Ang krus na simbolo ng kalupitan ng tao,
ay ginawa niyang simbolo ng malupit na pagmamahal ng Diyos para sa tao. Ganun ang Diyos. He can turn anything that is ugly into something that is very beautiful. Naalala ko tuloy yung storya ng isang hindi kagandahang babae na nakapagpalaya ng genie mula sa isang bote. Kaya sabi ng genie, "Umiling ka kahit ano, ibibigay ko." Di sabi ng babae, "Ha, sige, pagandahin mo ako." Sabi ng genie, "Nasaan yung bote?" Nung makita, sabi ng genie dun sa babae, "Ibukas mo ang bote." Sabi ng babae, "At gaganda na ako?" Sabi ng genie, "Babalik na ako." Hindi kaya ng powers ko yung hinihiling mo. Buti na lang, si Lord ay hindi isang genie. Swerte pa yung iba sa inyo. Joke. Sapagkat ang totoo, lahat tayo pangit. Lahat tayo pinapangit ng kasalanan at kaya tayo bigyan ng Diyos ng kagandahan. Yan po ang makikita natin, halimbawa na lang din sa ating unang pagbasa. Makikita po natin kung paanong ginawang maganda ng Diyos ang pangit na karanasan ng mga Israelita dahil sa kanilang pagkakasala. Akalain po ba ninyong yung ahas na sa kanila ay pumapatay ay ginawa ng Diyos para maging instrumento upang sila ay gumaling at mabuhay? And God can really do that. He can turn things around. Sa Bible, makikita natin ang maraming mga insinuation as regards that. Jeremiah 29:14, Genesis 50:20, Romans 8:28. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig na kayang gawin ng Diyos na maganda ang anuman o sino mang pangit. Yun nga pong patay na, kaya pa niyang gawing buhay. Mas lalong kayang-kaya niya na ang talo na ay panaluhin pa niya, na ang wasak na ay mabuo pa niya. At kayang-kaya niya na kahit ang pinakamatinding problema ay gawin pa rin niyang biyaya. Kaya niyang gawing maganda ang anumang pangit sa ating buhay. Isa po sa pinakagusto kong eksena sa series sa Netflix na The Chosen ay yung pakikipag-usap ni Little James, yung James Santiagong bata kay Jesus. Kasi sa eksenang tinutukoy ko, tinatanong ni James si Jesus kung bakit hindi pa siya nito pinapagaling. Halos lahat nga naman nang makikita ni Jesus na may karamdaman, pinagaling na. Siya hindi pa. Alagad pa siya. And Jesus answered James beautifully, meaningfully, with something like this. Parang sabi ni Jesus kay James o kay Santiago ay ganito, "Santiago, alam mong kaya kitang pagalingin anytime. And you would have a good story to tell. Pag pinagaling kita, magkakaroon ka ng magandang istorya para sabihin sa iba. Magandang testimonya, kumbaga. Pero marami nang may ganyang istorya. Dozens, hundreds, and even thousands na. At marami pa ang madadagdag, maniwala ka. And so sa tingin mo, ano ang magiging dating ng istorya mo kung hindi kita pagagalingin sa buhay na ito? Ano sa tingin mo ang magiging dating ng istorya mo kung hindi kita pagagalingin sa buhay na ito? Sinisigurado ko sa iyo na mas matinding di hamak ang magiging impact ng testimonya mo tungkol sa akin kesa sa mga taong aking pinagaling kung sa kabila ng hindi kita pagagalingin sa buhay na ito ay sasampalataya ka pa rin sa akin.
Ala po ito sa Bible, pero hindi malayong mangyari sa kahit kanino. Katulad na lamang ng thorn in the flesh ni San Pablo na hiningi niya sa Diyos na alisin sa kanya pero hindi talaga inalis ng Diyos kay Pablo. Katulad na lang din ng sa kahit sino sa atin dito na po pwedeng may matagal ng problema na hinihiling ng solusyon sa Diyos pero hanggang ngayon na hindi pa rin mangyari. What if? Inaalok tayo ng Panginoon ng kakaibang istorya, kakaibang testimonya na pwede nating sabihin sa iba. Yung sa kabila ng problema, nagpupuri, nagmamahal, sumasampalataya pa rin tayo sa Kanya. Sabi nga rin pala ni Jesus kay James sa eksenang yon, James, kaunti lang ang pinagkakatiwalaan ko ng ganitong misyon. At isa ka doon. Pinagtitiwalaan kita sa misyon na ito. Sana tanggapin mo. Parang ganon ang sinabi ng Panginoon. What if yun din ang sinasabi ng Panginoon sa atin? Sino man sa atin na may matagal ng problema, pero nandun pa rin. Hindi kaya ang sinasabi ng Panginoon sa atin, ito yung pinagkakatiwala ko sa iyong misyon. Ang parangalan mo ko sa kabila ng problema mo. Sana akuin mo. After all, tayo ay may kanya-kanyang krus mula sa Panginoon. Sana tanggapin natin ito ng may pagkamahal. Ito yung magtatampok sa krus natin. Ito yung magpapaganda sa pangit na problema natin. Kapag ito ay niyakap natin at sa kabila nito, ang Panginoon ay sasampalatayanan, mamahalin pa rin natin. Ito sana mga kapatid, ang ipagdasal natin ngayon sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kaya niyang gawing maganda ang anumang pangit na problema ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Basta magtitiwala ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. In His way, in His time, at yun ay tatanggapin ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po ako sa mga krus na dinadala ko. Tulungan mo akong malakalampas, masolve ang problema ko. Pero habang hindi pa nangyayari, o kung hindi na nga po mangyayari, tulungan mo po akong iyakapin ito ng may pagmamahal, tulad ng ginawa mo sa pagkapasan mo ng krus mo. Ayoko nang masyadong nabibigatan ako dahil sa pagrereklamo ko sa iyo. Ayoko nang magtampo at magalit sa iyo. Kung ito po ang misyong ibinibigay mo sa akin, tulungan mo po akong matanggap ito. Pakiparamdam mo po sa akin na ikaw ay kasama ko. Gagawin ko ang kalooban mo. Hallelujah! Hallelujah! Ihin ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan siya
Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pamabayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroon Tutulungan kaniyang marisolba. Pero kung minsan, ang isang paraan ng pagresolba, kaya tanggapin mo na lang ang problema. Nang may pananampalataya pa rin, of course, sa Diyos, na hindi kanya pamamayaan sa pagdadala. Ito ang magtatampok sa krus na ibinibigay niya sa iyo. Kung papaano mo hinaharap at hinahandle ito. Harapin mo nang may pananampalataya sa Kanya upang ngayong makaya. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us draw with confidence to the Father, praying in the name of Jesus for the needs of humanity, our country, our brothers and sisters, and our very own. Humble yet trustful, we pray. Lord, save us through the power of your cross. Lord, save us through the power of your cross. That people everywhere may not look to esoteric teachings or pseudo-religious movements for salvation, but on the cross of Christ, which is the wisdom and power of God for those who believe, we pray. Lord, save us through the power of your cross. That church and political leaders may be as humble as Christ, who did not cling to his equality with God, so that they may offer their lives in humble service of these entrusted to their care, we pray. Lord, save us through the power of your cross. May the Lord look kindly on the lonely, the abandoned, the sick, and those who suffer in any way, and help them in their trials. May those who suffer join their crosses to that of Christ for the sake of the Church, we pray. Lord, save us through the power of your cross. That those who cause others to suffer by their acts of violence, injustice, false accusations, and their lack of concern may see light, be converted, and begin to do good, we pray. Lord, save us through the power of your cross. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, save us through the power of your cross. O Lord, through the power of your Son's cross, may everything we do begin with your inspiration, continue with your saving help, and reach perfection under your guidance. Grant this through Christ our Lord. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kami
Paspasan mo kasama ang aming buhay. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kami nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Paspasan mo kasama ang aming buhay. Mula sa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay na nagbibigay buhay. Mula sa ubas na alam, inigaw upang magbigay lakas. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kami nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Paspasan mo kasama ang aming buhay. Pati na ang isip, kalaya at gunita. O Diyos, tanggapin mo't paspasan ang pusong may alinlangan. Pagkatan mo't isip ng busan. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming mag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Paspasan mo kasama ang aming buhay. Mula sa lupa at bunga ng paggawa, ang tinapay na nagbibigay buhay. Mula sa ubas na alak, pinigaw upang magbigay lakas. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kami nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Paspasan mo kasama ang aming buhay. Pati na ang isip, kalaya at gunita. O Diyos, tanggapin mo't paspasan ang pusong may alinlangan. Palitan mo't linising lubusan. Kapuri-puri ka, Diyos Ama,
lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Basbasan mo kasama ang aming buhay. Kapuri-puri ka. Aming hatid sa harap ng altar, mga pagpapalang nagmula sa'yo, Ama. Pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluhan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Aming hatid sa harap ng altar, mga pagpapalang nagmula sa'yo, Ama. Pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluhan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Paghahanda ng alay ay narito po, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, nagbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay
sisimlan, ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Sampit sa labi namin ang ngalan mo po ay dinggin. Dalang pasasalamat ng puso kong tapat, inig sa'yong masipat, biyaya sa lahat. Ngayon ay natitipon ang bala na puon, naghihintay, sumasamo ang adayong tugon. Dala si Kristo ang korderong nagligtas sa amin. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May this oblation, O Lord, which on the altar of the cross canceled the offense of the whole world, cleanse us, we pray, of all our sins. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you placed the salvation of the human race on the wood of the cross, so that where death arose, life might again spring forth, and the evil one who conquered on a tree might likewise on a tree be conquered through Christ our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exultation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy
of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus as the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Si Kristo ang nagbigay kahulugan sa buhay ko. Ipinakita niya ang tunay kong katayuan. Iminulat niya sa'kin ang aking patutunguhan. Ang ganap kong makapiling ang Diyos Ama. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatay ay nagiging buhay kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Tinawag niya tayo at pinili mula sa karamihan upang pag-isahin ang kawan niya nawalay nang mamuhay ng sama-sama at nagkakaisa sa pag-ibig at kapayapaan kasama niya.
mamatay pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatay ay nagiging buhay kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Sadyang kapos ang ating pagkatao upang tupin ang tawag na maging lingkod. Ngunit walang pangamba pagkat kapiling siya. Siya ang buhay ng ating buhay. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatay ay nagiging buhay kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Kamatay ay nagiging buhay kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Sa'yo'y aming sasamitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. At sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Having been nourished by your holy banquet, we beseech you, O Lord Jesus Christ, to bring those you have redeemed by the wood of your life-giving cross
to the glory of the resurrection, who live and reign forever and ever. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po sa mga kasama natin sa iba't ibang panig ng mundo na nagpapadala ng kanilang tulong sa atin. Marami pong salamat sa inyong lahat. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. All this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our